Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum na pati sa yung buo. Okay, in 3, 2, 1, go! Assalamualaikum and good afternoon. I am Asuni Barayman Naitkan. And I'm Aziz Nurlaila. I am Kolo Salima. This is Pambaya Siti Jamila. I am Pau Suhaila. Si Hana Mili Usudan. And we are the Group 3. So our topic for today is all about the integumentary system. So when we say integumentary system, is binubuo siya ng ating skin, the buhok, yung mga kuko natin, o mga glands sa ating katawan. Isipin nyo na para siyang armor or shield sa ating katawan. Wait lang. So, gaano ba ka-importante itong integumentary system? So, napakahalaga nito sa mga tao kasi ito yung pinakamalaking organ system sa ating katawan. So, kapag wala ito, is paano na lang kung bigla kang nabuhusan ng sobrang init na tubig o kaya napasok ka ng apoy dahil sa sunog, eh dito ihaw ka na niyan, di ba? So, paano nga ba ito may iwasan itong mga sakit tulad ng yung mga buni, yung an-an, o mga burns and infection. So, maaari natin itong iwasan or maaari natin itong iwasan sa pamamagitan ng kalinisan or pag-iwas sa irritant tulad ng nakakapinsalang chemical at paggamit ng sunscreen. Kasi di ba yung sunscreen is nakakatulong ito to protect our skin from the sun. So, ano ba yung pwede natin gawin para maging or para maprotektahan natin or mapangalagaan natin yung ating katawan? So, kailangan is kailangan may sapat tayo na tulog. Kasi di ba, minsan, kaya nagkakaroon ng pimples yung mga tao kasi nga kulang sila sa tulog. So, kailangan din is may eat nutrients, food, and pag-inom ng maraming tubig at pagligo araw-araw. Kasi di ba, kapag malinis ka is mahirap kang dapuan ng mga sakit. So, kapag nagkaroon tayo or nagkaroon ng pinsala yung ating katawan, saan ba tayo pupunta? CR. So, syempre, sa dermatologist tayo pupunta. Kasi di ba, minsan may mga tao na kapag nagka-problema yung kanilang balat is sa kaibigan or kung kani-kanino na lang sila pumupunta. So, ang tendency is mas lumalala yung pinsala nila sa katawan nila kasi nga hindi nga nila alam yun. So, kailangan sa dermatologist na tayo dumiretso kasi sila yung may alam about sa ating mga balat and alam nila kung ano yung igagamot doon. So, it is important talaga na sa dermatologist na tayo pumunta or dumiretso. So, dito naman tayo sa the skin and subcutaneous tissue. So, skin is body largest and heaviest organ. So, ang skin daw is body's largest and heaviest organ, making up 50% of body weight. So, we have here the three layers, the epidermis, dermis, and hypodermis. So, ang epidermis daw is yan yung panlabas na layer. Well, the dermis, siya daw yung nasa ilalim ng epidermis na connected sa tissue. Then, ang hypodermis naman, siya yung layer na connected sa tissue sa ilalim ng dermis. Pero hindi siya technical na bahagi ng dermis. So, skin thickness ranges from 0.5 to 6 mm. So, we have here the two skins, the thick skin and the thin skin. So, ang thick skin is yan yung makapal na balat. So, ang thick skin daw is matatagpuan sa palad natin at saka sa ilalim ng ating paa. Dito daw is meron daw siyang sweat glands pero wala siyang hair follicle and sebaceous oil glands. Pero ang epidermis daw nito, ang 0.5 millimeter daw ang epidermis niya. Well, this skin, thin skin is, it covers the rest of the body. Like for example, is ganito. So, di ba, yung thin skin natin is meron siyang hair follicles and meron din siyang sweat glands at saka sebaceous oil glands. So, dito naman tayo sa function of the skin. Resistance to trauma and infection. So, ito daw yung mga panlaban sa trauma and infection. So,
Makakamit daw natin ito sa pamamagitan ng keratin, keratin dermiciden and defenses at mantle. So number 2 is other barrier function. So protects against water loss, UV radiation, and harmful chemicals. The last is the vitamin D synthesis. So ang vitamin D synthesis daw is yan yung balat daw is nag-initiate siya sa process, while the kidney and the liver is sila yung tumatapos doon. Then the function of the skin, the sensation, ang pangunahing pandama, we feel through our skin temperature, the pain, yung pressure, at saka yung iba pa. The thermoregulation is yun naman yung mga pag-control natin sa temperature. Like kung for example is mainit, malamig, at pag nagpapawis tayo. And the non-verbal communication. Si non-verbal communication, it controls our expressions, our body language, na nakakatulong sa imahe ng sarili. So the epidermis keratinized, stratified, squamous, epithelium. So ang epidermis daw ay naglalaman ng mga patay na keratin sa skin surface na nakasiksik sa matigas na keratin protein. It also has a blood vessels and it release on diffusion of nutrients from underlying connective tissue. It has spare nerves and ending for touch and pain. So we have here the 5 epidermal cell types: the stem cells, keratinocytes, melanocytes, tactile cells, dendritic cells. So the stem cells is undifferentiated cells located in the deepest layer of epidermis. It produce a keratinocytes. So the keratinocytes, ang keratinocyte siya daw yung may maraming cells sa epidermis na gumagawa ng protein, keratin, that provide structural support and protection. So the melanocytes is yan daw yung nag-produce ng melanin, protect the DNA against the ultraviolet radiation. Although it is located to stratum basale, its branches ay nakakalat ng melanin sa paligid ng keratinocyte. So, tactile cells naman is the touch receptor cells na nauugnay sa dermal nerves na natatagpuan sa basal layer ng epidermis. The last one is dendritic cells, mga macrophage na nagmula sa bone marrow na kumikilos bilang immune cells. So this is the layers of epidermis. So di ba sinabi ko sa inyo na yung balat ay may dalawang uri, the thick skin and the thin skin. So ito yung mga, ang thick skin ay nakapaloob itong 5, the stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum corneum, and stratum lucidum. Then this thick skin is nandito rin siya, except lang sa stratum granulosum. And the other discussion is matatalakay sa susunod na report. Now, talakayan naman natin yung history of keratinocytes, kung paano nabubuo yung keratinocytes sa loob ng ating epidermis. So, sabi nga ng ating reporter na yung keratinocytes ay matatagpuan mula sa first layer of our skin na tinatawag na epidermis. Okay? So, paano nga ba, di ba familiar naman tayo sa gumdrop at yung mga kaliskes, yung mga pamari. Yan yung mga namamatay ng mga keratinocytes na normal lang yon kasi bumubuo yung mga cells natin ng bagong skin cells. So, paano nga ba nangyayari? So, dito yung layer ng ating epidermis. So, matatagpuan yung stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, and stratum basale. So sabi dito na ang keratinocytes daw ay sinuproduce ng mitosis mula sa stratum basale at stratum spinosum. So dito nangyayari, dito sa stratum basale
stratum spinosum, dito nagbumula or dito na-produce yung keratinocytes. And nangyayari is, kapag ang basal spinosum is kapag after nila mag-produce ng keratinocytes is ipapasa na naman nila sa stratum granulosum, balik sa pataas. Then, after that, mag-produce na naman yung keratinocytes na keratin at melanin, yung sinabi ni Laila. So, after that, after nun, sa pinaka-pore layers of epidermis, sinasabi na stratum corneum. So, balik, dito na nangyayari dito na labas yung mga patay na cells sa ating skin. Kaya normal lang yung nalalalagas, yung mga dandruff natin, kasi symbiose skin cells na, no? So, may mga other disease or mga abnormalities na nangyayari sa ating skin. Gaya nung familiar kayo sa carcase, iba, sakit na yon kasi minsan, Parang lagi doon sa desk. or yung pamaret, iba di ka din sa pamaret. Kasi nangyayari yon kasi yung mga keratinocytes natin sa katawan, hindi sila na nagsasama-sama. Kumbaga hindi sila nag-produce ng mga protein na kinakailangan. So, para maiwasan yon, kailangan natin ng mga lotion, di ba? Para sa ating skin. Paparinig ka ba? And now, dito naman tayo sa pangalawang layer ng epidermis. Layers of skin, which is the dermis. Yung dermis is yung second layer. Matatagpuan naman dito, or pinoproduce ng dermis na to ay yung kinds of protein ng collagen at elasticity. Yung collagen is siya yung nagpo-provide ng flexibility sa ating skin, and yung elasticity is siya nagre-repair ng ating skin. Diba, halimbawa, Gracia palliata, no? Or Gracia palliata no, sa mala, na ang nagre-repair is elasticity. Kung mapapansin nyo, gira-inoperahan no, na di ba girakuan na, skin tayo na maka-pulse ka niya sa skin, bagong skin, pero di ba ginawa na naalin yung movement yan, ginawa na hirap yung manay na galing sa skin. Kasi nahihirapan daw yung elasticity natin kapag malaki ang palyatak tano, nahihirapan na yung totoo niyang anyo. And also sa dermis, matatagpuan doon yung sweat glands, yung mga ating yung mga pimples natin is mula yan sa ating dermis. And hair follicles, supportuan na po. And doon matatagpuan sa dermis natin. So, sa ulo natin. And also yung blood vessels. Matatagpuan dito yung mga blood vessels gaya ng capillaries. Yan yung mga types of blood na pinoprotektahan tayo para sa oxygen ng ating skin, which is yung immune ng ating skin. And sensory nerves. Ito naman yung dermis natin, sila yung nagre-respond, kumaga kapag nag-iinitan yung katawan natin, is sila yung nagre-respond yung dermis natin. O di kaya nilalamig tayo. Subukagdam na sa dermis tayo, sa second layers of our skin. And we have the two kinds of dermis, papillary dermis and reticular dermis. Yung papillary dermis is puno-puno yan ng connective tissues. Connective tissues yung mga muscles and bones, alin yung mga ugat. And sa reticular dermis naman is may mga dyan na-produce din yung dyan na-produce yung collagen and elasticity. Kung mapapansin natin so yung mga, di ba sa mga pregnancy, di ba sa mga ugat na ginawa na kung mga dakal sa ugatiran, di ba kung natutundin sa ugatiran, dinasatiyan, maugat, yung mga dakal sa ugat, na because of reticular dermis, naiiba daw yung skin ng mga babae kapag pregnancy, mas pangadakal sa mga ugatiran, yung connective tissue nila. And sa third layers is yung hypodermis. Yung hypodermis daw is actually, hindi daw siya, kumbaga, anchor lang daw siya, kumbaga, nagsusuporta din sa ating skin. So, matatagpuan din dito yung mga connective tissue, yung gaya ng sabi ko ng bones and muscles, and also, subcutaneous fat. Ito yung mga fat na familiar na tayo sa mga fat, kasi sayap natin mo sa mga fat. Bilbil, oo. Kung mapapansin daw natin, yan tayong mga kababaihan, tayo yung madaming fat kasi dito sa pati sa balakang at pati sa pelvic floor. Oo, kaya tayo daw yung madaming fat. Unlike sa mga kalalaki na, yung mga lalaki na walang masyadong fat kasi na sila mga macho, di ba sila? Pero familiar kayo sa yung mga lalaki na, di ba ng mga lalaki yung sa pinaniran, visceral fat ang tawag daw. Ang ibig sabihin na yung mga taong lalaki may ganun is may sakit sila. May sakit sila na diabetes.
Yung visceral fat nila is abnormality. At yung fats kasi yung Sa mga example di ba sino apple si Example yan naman. na gusto lang din. Gusto mo po apple, kaya tayo apple. Di ba dinilig yun yung ano nila. Damay mo na, bunti yan. Kalingan mo ako na. Sige, tapos sa akin. Puno yung fat nila. Sana di ka nakapagilay. Okay. So, and also yung mga bata daw, yung mga sanggol, yes, yung mga maliit na fat na makikita kasi nga mga sanggol na sila. And yung mga matatanda kasi yung asuski natin, di ba kita na ginapkalukos tayo na Law-law. Baka yung fats nila. And dito naman tayo sa melanin. Okay. Yung melanin is ito yung pinuproduce ng ating skin. Pinuproduce ng ating skin na nagbibigay siya ng color. Di ba kaya tayo brownish, di kaya tayo maitim, kayo maging because of our melanin. Yung melanin tawag sa skin color natin na pinuproduce ng keratinocytes. Oo. So, mga kapatid na natin, yung tawag ko sa mga black American, yung mga brownish people, is yung melanin. Ibig sabihin, mas madami silang nag-produce ng melanin sa kanilang cells. And yung mga tao naman, mga English or yan, yung mga mapuputi, di ba mga pinkish at hindi na nilawas, na tawag sa kanila ay yung melanin. Wala silang masyadong nag-produce na melanin sa kanilang katawan. And then, ito yung mga skin, or people of the skin color have the same numbers of melanin. So sinasabi dito na same daw tayo ng melanocyte cells, pero naiiba lang sa pinuproduce natin na melanin. So mapapansin lang natin yung mga dark skin people na sila yung, di ba sila mamaiitim? Kasi nga madami yung ano nila. Ano nga pagilay ah? And, Sige na kanilay ko. and then yung mga light skin people is mga little may pilay kira na melanin. And also, may mga other pigment or mga skin na iba yung skin natin because of sa kinakain natin, hindi kayo mga sakit. Okay, yung carotene. Yung carotene is yan yung nagbibigay ng color ng ating skin because of kinakain natin ng igyok. Yung mga mahilig sa itlog na sila daw yung mga mapuputi. Yung mga igyok, di ba? So, igyok, yung maitlog na yung yellow. Kasi tawag ma-orange kasi siya no to, na mga sila mapuputi. At yung mga vegetables, mahilig sa mga vegetables. And then, ito yung mga ibang ibang color. Kaya na-bully so colors dito, no? Because of mga sakit. Okay. Sa cyanosis, blueness to oxygen deficiency. Katano ginapulubog ginawang sulawas tanong. Giro na di mamayo din sulawas tanong. Kasi kulang tayo ng oxygen daw. Minsan, sa mudo, di ba mamayo din si mudo tanong. Natatagpuan sa labi or sa kamay. Sa labi. Number 2 is erythema. Weakness due to increased blood flow. Alam niyo mga gira inibul tanong, di ba marigis hospital no gira ko. Gira-kiyokot? Kiyokot. Ayun yung dahilan ng mga sakit na ito. Pallor, yung palos naman, so illness, ginanita Hindi na, anemic yan. anemia, o kulang tayo ng oxygen, di ba si Pili sa mata, di ba minanig sumatatan. So, kulang tayo ng oxygen daw. Albinism, alam yung mga taong mapuputi? Doon lang maputi tamang kirairan. Hindi naman na sa akuan, social media. Tama sa Albin na, mga pita na per. Tao perper. Sila gold na mga, bakit sila ganun? sa sakit? Kasi sakit daw yung genetic disorder. Wala silang napuproduce na melanin. Kaya daw wala yung kanila. Wala ako sa kanilang buhay. Number 4, chalk guys. Yellowing due to bilirubin. Yes, di mami na nilang ulawas kasi ang symptom mo to na sakit ka sa liver. So di mami na nisulawas ka lang. Hematoma. Pero sige na sa girapimuntan ka na liver. Hindi dago. Yes. Pwede ka na maging nursing district na pag yun ako ni Kwan yan. Nakataya, last taya. Paano daw Nakaikilig si Bo. paano ginapapekto yung ultraviolet rays? Ano yung sunlight? Why? Oo. Yung sunlight daw na, di ba gira sa mga darkest people na gira niya sugod sila na ano nga di sila. Kumbaga na nasa sila na yung sirang pangarido. Kasi yung melanin nila na napoprotektahan sila because of ultraviolet rays. Di ba tayong mga kayumangki, tayong mga natural
general na balat, nagirang niya kwatan wa alunga na dito skin cancer, dira na di na mamaga. Na kasi na di pa kato sa melanita no. So di pa kato so produce Naide na nung yung sa tanong. kaya minsan hindi nakaka-recover yung ano natin, Yung skin sa natin. sunburn. Yung ultraviolet, yung sunlight, nakakabigay siya ng protina, pero may disadvantage naman at disadvantage. Nagbibigay ng protina sa atin at baka itong talo. So, yun lang. Okay, next. Stop pa, stop. Hindi nagka-stop. Diretso mo pa rin. Sige. Yan na mas na din ang tatlo. Kana to sa Milani? Diba, sinananak ko lang yung kami sa Pesta Happy Friday. Yun yung pakalit. Ito lang. Ano ka kung nabinunig yun na bigira? Problema yung ranalan. Hindi gusto ganda. Guys, turuan niyo ba kung nagsumaraya ka no? Kuya lang, ako yung Ganit. ito, nung time to web ko, Sadang tanong guys, kaya nyo lang mo kung ba yan. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, let's proceed to the skin markings. So, the first one is friction rings, marking on the fingerprints that leave oily fingerprints on the surface when touch. So, yan yung mga finger prints natin, yung mga sa dulo ng ating mga daliri. Na yan ay kumaga yan ay nagsimula nagmumula yan kumaga sa sinabubunan tayo ng ating mga ina at yan ay hindi nawawala so kumaga di tumutulong din yan para sa kumaga pag tayo ay mga kinukuhang maliliit na mga bagay o ginagawa na maliliit na bagay. So, the frictions line. So, the frictions line on the surface on the digit palm raised elbow. So, ginaso mga line natin sa ating mga palad. So, yan ay nakakatulong pag yan ay nakakatulong sa atin na gumalaw. So, wrinkles and calls. So, wrinkles, yan yung mga, kumbaga, flat melanized patches. Kumbaga, nasabi na nila na ginaso kumbaga hirap kailangan na pagkaligo ka. So, most naman is yan yung mga mga itam, kumbaga mga may mga melanized patches. So the one examples is kumbaga examples is yung mga ilan na kanya na mga hair. Yes. Pero ka na rin alam na Himas brain market. Patches of the discolor skin caused by the benign tumors of dermal capillaries. So, yan ay kadalasan nakikita sa mga kumbaga sa mga sanggols. Sa mga baby, di ba? Girami ni botas kirana ng mga mga ririgatiran, di ba? Girami ni botas kirana doon na mga ririgatiran. Pero dito na habang lumalaki sila na gadaw to. So, liver and nails. So, hair and nails are composed of mostly dead fertile cells. So, binubuo to ng pliable soft keratin. Yan yung mga bumubuo ng concerns sa ating mga balat. Then, the compact hard keratin makes up nails. So, ito naman, mas matibay
ang ating mga skin, dahil ito ay maraming cross linkage and sa pagitan ng mga keratin molecules. So, the other names of hair is pilus. So, we have three types of hair. The lanugo, pilus, and terminal. So, lanugo, yan yung mga buhok kapag tayo ay sinapupunan ng ating ina. So, kuday nila minimuot at ano. So, ang sumusunod is pilus. So, ginanit ko to. Tapos, diba, gadap mananan. Tapos, ang sumusunod is terminal. Ginan sa mga terminal na ginan sa mga tama kuan na ginan sa normal tanod nga. Mga tama bu. Okay, so let's proceed to the structure of the hair and follicle. Hair is divisible into three zones along its length. First one is bulb, a swelling at the base where hair originates in dermis or hypodermis. Ang bulb daw ay kung saan nagsisimula ang paglaki ng buhok dito at dito din matatagpuan ang buhay na cells. Buhay na cells at ang mga ito ay nagtutulong-tulong upang ihati or lumikha ng bagong buhok. Root, the remainder of the hair in the follicle. Last one is shaft, the portion above skin surface. Ito naman, ito yung subaran yung tanwa. Nagiyan yan yung tinatawag na shaft. Yung nakikita sa balat natin. Dermal papilla, band of vascular connective tissue encased by bulb. Isang maliit na structure na nasa loob ng bulb. Ito din ay nagbibigay ng nutrients sa mga hair natin. Mahalaga ito para sa pag-growth ng mga hair natin. Hair matrix, region of mitotically active cells, immediately above the papilla. Ito naman is kung saan ang mga cell ay aktibong naghahati-hati at lumilikha ng bagong hair. Ito din, ang hair matrix is ito yung growth center of the hair. Three layers of the hair in cross section. First one is a medulla, more of closely arranged cells in air space. Ito naman yung pinaka-sentro ng core ng buhok natin. Cortex constitutes bulk of the air. Ito yung pinakamalaking bahagi ng shaft ng hair natin. Ito ang nagbibigay kulay at lakas ng mga buhok natin. Kaya strong yung mga hair natin because of the cortex. Cuticle composed of the multiple layer of very thin skin cells that overlap each other. Ang cuticles naman is nagsisilbing protection layer ng hair natin kapag malusog ang cuticles natin is nagbibigay kinang at pinoprotektahan ang panloob ng mga layer mula sa mga pinsala. Follicle, diagonal tube that extend into dermis and simply hypodermis. So, ang follicle is nariyan yan kung saan may mga buhok tayo. For instance nito is yung balat natin. May follicle yan kasi anabaration. So, epithelial root sheath, extension of the epidermis lying on transient hair root. Dito naman is kapag lumalapad, ito ay tinatawag na bulge. Ang bulge ay isang mahalagang lugar dahil dito nagmula ang mga stem cell na responsible sa paglaki at mag-repair ng follicle. Connective tissue
from dermis but to make denser. Ito ay may siksik at nagmula sa dermis na nakapalibot sa epithelial root na nagbibigay suporta at nutrients sa follicle. Hair receptors, sensory nerve fiber, and twinning follicles. Ito naman, ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng nakakaramdam ng pagdampi or paggala ng mga hair natin. So, peliorector muscle, smooth muscle attaching follicle to dermis. Ito naman, ito ay isang maliit na kalamnam na nakakabit sa follicle at dermis. Kapag ito ay kontra, nakakaramdam tayo na hair texture and colors. Texture related to cross-sectional shape or hair. Straight hair, wavy hair, or curly hair. Ito naman sa color is due to pigment granules in cells of the cortex. Brown or black hair rich in eumelanin. Eumelanin is yun yung nagbibigay ng kayumanggi at maitim na kulay. Puri sa simbuhok natin. Green hair has high concentration of eumelanin. Ang eumelanin is yun yung nagbibigay ng pula at dilaw na kulay. Blonde hair has an intermediate amount of eumelanin. Yung mga blonde hair daw is yan yung katamtaman lang yung eumelanin at maliit na melanin. Gray and white hair have little or no melanin. So, hair growth and loss. Three stages of hair cycle. First one is anagen. Anagen is ito yung growth stage. Ito ang matagalang stage. Tumatagal ng 2 hanggang 7 years. Dito din mas dumadami ang mga stem cells at mga cells sa paligid ng ugat ng hair natin at bumubuo ng bagong cellular hair. Number 2 is catagen or degeneration stage. Ito naman ay medyo maikling ito. Tumatagal ng ilang linggo, humihinto ang paggawa ng bagong cells sa hair natin, madaling matanggal ang mga hair natin sa stage na to, sa catagen. Sa telogen naman is restaying stage. Ito ang process kung saan ang mga hair natin is hindi na nag-grow. Thank you.
matigas at matibay na nutrients. So, nerve plate. So, ang nerve plate, isa itong magaginis mga matigas na bahagi sa ating mga buko. So, Ano sa'yo? Number one is age. So, ginaso, Yan ka niyog no. nilagata, so, di, now body. Now body, lagyan sa mga serum. Okay, serum. Tapos, nail root. Nail root. Ginaso siya, Sa bubo ba yan? sa bubog. Sa bubo ba na ginasuo pagkaw niyan? Pagkaw. Ginawang ka sa akong ginapon niya. Napa, sa lakas yes. Sa lakas na mapon niyo, kaso bubuyan pa. Kita lang ka na sa bakaw niyan na karon. Bubuyan. Bye. Okay, so, Parang gamit ka na. therefore, na ginasuna ka sa kwan. Ginasuo na kapalibot ron. Nakapalibot. Yes, Nakapalibot kung paano ko. Yes, Miss Yang. Bawang. Mga kuko, kataya, tapos ginis ka niya. Okay, so di nail groove. Nail groove naman, na ginaso sa Kilid. kilid. Kili do ko kokon. Mga side saya. Tapos, nail bed. Nail bed na ginaso sa sulat. Sa sulat. Yan. Magaw pa ka nga lima nga, napilay nga. Try nga, try. Tapos, Di ba, anak? Doon na rin mo. matrix. Seven. Siko, kumbaga sa babao. Bubag mga nusol diyan. O pa nga talaga gilingid lang. Babao niya. Network. Marunong ka 12. Tapos, itong eponicium. Cuticles. 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 Nakinan, so, susunod nyo dito rin na white. So yan. Thank you. Okay. So done. So, fighting this thing. So doon siya. Then, So for now, we're about to tackle the cutaneous glands. So we have five types of glands, which is a apocrine, merocrine, and sebaceous glands, ceruminous glands, and mammary glands. So the first one, the apocrine glands. So it is located at groin or anal region, axilla, areola bird, area in men, and active antennal faculty. So it means, ito yung mga pawis na napuproduce ng katawan natin na may kasamang amoy. For example guys, is yung sa axilla, di ba? Nagkakaputok. Example, basic example is yung So, sabihin kasi nito ang apocrine is ito yung pawis na May amoy. lumalabas sa katawan natin na may amoy. So, guys, may mga causes pala yun. Kaya nagkakaroon siya ng amoy. Pag daw na-stress ka, so nagkakos yun ng kaya pala yun. Transferable. Oo. Yung mga pawis na may amoy. Nagkakos yun ng amoy pag nasa-stress ka daw. Bakit walang amoy? Bakit walang amoy? Hindi ka stress. Hindi ka stress. Napaka-stress. Napapasali. The second one is merocrine. So, ito namang merocrine. For example, ito yung pag di ba pag pinapawisan tayo, gumagaan yung pakiramdam natin. Yeah. So, it is help to maintaining the temperature of our body. Di ba minsan yung mga nagkakasakit, nag-advise tayo na kung papawisan ka, gagaan yung pakiramdam. Why? Ginagawa ko yun. Wait mo, kailangan na pinagawa. Yes. Yun naman yung pawis na maganda yung impact sa katawan. Diba? Kasi gumagaan yung pakiramdam natin. Yes. I love it. So the next one is acid, the sweet. From the word sweet, ito yung pawis. Bakit nga ba tayo pinapawisan? Pinapawisan tayo para i-maintain yung goodness ng ating skin. Kasi nakipiputan yung Nagdidry yung skin natin, di ba? Pag di tayo pinapawisan, madali tayong masugatan. Tsaka hindi healthy yung body natin pag di tayo pinapawisan. The next one is acid mantle. From the word acid, dito daw kasi sa skin
sa pinaka-layer niya is may manipis dyan na skin. Ayun yung nag-provide ng protection para hindi makapasok yung hydrous or bacteria. Maasin-asin siya, salty, so napapatay niya yung mga bacteria na pumapasok sa skin natin. The second one is insensible perspiration. Hindi natin namamalayan na araw-araw pag gumagalaw tayo, is nakakapag-produce na tayo ng pawis na tuloy-tuloy na yung lumalabas sa katawan natin na hindi natin namamalayan or nakikita. So nakakapag-produce tayo ng 5 ml na pawis. Yung nawawala sa katawan natin, nakukonsume natin na pawis kada araw. Yung pala yung nawawalang pawis sa katawan natin. So, maganda, di ba? Kasi pag di ka nga pinapawisan, hindi ka healthy. So that, the next one is sebum glands. Produces sebum or skin's natural oil. Actually, same lang sila dito sa sweet. Itong si sebum glands, Meron siya natural oil. oo, nag-oil. Nag-provide siya ng oil or pawis na yun eh. Nag-mix na kasi yung pawis at saka glands sa katawan natin. Na nagpo-provide siya nun para i-maintain yung temperature natin sa katawan, para hindi mag-dry yung skin natin. The next one is serominous glands. So, ito naman yung tungkol sa tenga, eardrums, earwax. Alright. Earwax. Dito para lumati na Earwax naman means is ito yung tutuli. Yung ear daw natin is nakakapag-produce siya ng tutuli dahil na Hindi sa tutong niya, buto kayo. nakakaipon siya ng mga bakterya. So, pwede nating tanggalin yung earwax na yon kasi nga, napo-form siya. Di ba pag natutuloy tayo sa natatanggal? Ginagawa mo pala ginani protection na tayo natin. Oo, yun yung protection na form yung earwax tutuloy kasi kunti mo supupot yung rana na natatanggal natin, di ba? The second one is the waterproofs. May waterproofs yung air canals natin. For example guys, is pag naligo tayo na nalagyan tayo ng tubig sa tenga, di ba? Kasi sometimes natatanggal din yun kasi waterproofs po siya. Nakakatulong yun para matanggal or ma-protectionan yung ears natin from the bacteria. And the last one is mammary glands. It is milk-producing glands that develop only during pregnancy. So ito yung breastfeeding. Ito yung pagpapag-breastfeeding. The next one is mammary ridges or milk glands. Actually, sa mga animals, di ba yung mga animals, marami silang nipples? Kagat. Yung mga yun, like ng kambing, marami silang nipples. Di ba? Maraming way para lumabas yung milk. Dito naman sa mga tao daw, may mga ibang kababaihan daw na tatlo yung nipples nila. Pero hindi nga lang siya mukhang nipples kaya hindi siya nakahalata. Ang example nito is mukha raw siyang mole. So nakakapag-provide din yun ng milk. So that's all. Medyo ako kayo sa doc, kasi puro ko para mag-discuss. And now let's move to the skin disorder. So, may iba't ibang klase yung skin disorder. So, isa na dito yung skin cancer. Skin cancer most cases caused by UV rays of the sun damaging skin cell DNA. Ibig sabihin, yung skin cancer is isa siyang cancer na nagsisimula sa mga cells ng balat ng isang tao. So, minsan, mas naapektahan dito yung mga taong mapuputi at yung mga matatanda. Kasi nga, kapag matatanda na is mahina yung immune system nila. So, may 3 types of skin cancer, which is the basal cell carcinoma, the squamous cell carcinoma, and the malignant melanoma. So, yung basal cell carcinoma is yan yung commonly type na skin cancer. So, hindi siya masyadong delikado kasi nga hindi siya kumakalat.
here's the example. Kadalasan is sa utak siya or sa ear siya, tumutubo or minsan sa leeg and then sa kamay, hindi, sa mukha. And then yung squamous cell carcinoma naman is yan yung mas malala or mas delikado compared sa basal cell carcinoma. Kasi nga, ito, masyadong may possibility na kumalat siya. So, minsan tumutubo siya sa likod ng kamay, sa leeg, and then sa scalp or sa ulo ng isang tao. So, lastly, the malignant melanoma. So, ito yung pinakadelikado sa lahat kasi nga, madali siyang kumalat. So, ito, kapag naagapan siya, so malubos ka niyan bulungan. So, kasi nga, through operation. So, kapag yatis ka niyan, yun yung mahirap gamutin kasi nga, kumakalat at kumakalat siya. So, now, let's move to the burns. Burns, leading causes of accidental death. So, tama nga naman, di ba? Minsan nga, may namamatay sa paso or sa sunog. Kasi nga, yung pinsan ko, tapos yung anak niya, nabuhusan siya ng heater. So, sobrang init doon. So, hindi na kaya na ng katawan niya kasi nga, hindi lang affected yung epidermis niya, kundi yung tissues, yung dermis, yung mga glands niya. So, merong klaseng degree burns, which is the first degree burns, second degree burns, and the third degree burns. So, first degree burns, yan yung hindi malubha. Like, for instance, yung mga sunburn. So, hindi siya malala kasi nga, naapektaduhan lang or naapektuhan lang is yung mga epidermis, yung sa ibabaw ng balat natin. So, hindi siya masyadong malala. So, second degree naman is malala ito kasi nga, hindi lang yung epidermis ng isang tao yung apektado kasi pati rin yung dermis niya. So, we have the third degree burns. So, yung third degree burns, mas malala naman to kasi nga, hindi lang yung epidermis at dermis yung apektado kasi nga, pati sa loob, yung tissues and glands ng isang tao. So, kapag nagkaroon ng or nakaranas yung tao ng third degree burns is kailangan niya ng skin graft. So, matatakot natin yan mamaya. So, UVA and UVB. So, there are two types of UV rays, which is the UVA and UVB. So, the difference between the UVA and UVB is yung UVA is nagdudulot ng so, the difference between the UVA and UVB is that yung UVA is nagdudulot ng maagang pagtanda ng balat tulad ng wrinkles and age spot. While the UVB is yan yung sanhi or reason ng pagkakaroon ng sunburn na pwedeng magdulot or pwedeng magkaroon tayo ng skin cancer. So, we have the sunscreen. Sunscreen protects you from sunburn but ensure if they provide protection against cancer. So, di ba nga, kanina sinabi ko na kapag yung sunscreen is nagkakaroon or binibigyan tayo ng protection, pero hindi lahat ng sunscreen is nakakatulong kasi nga, minsan may sunscreen na may nilalagay silang chemical. So, pwede hindi siya pwede sa katawan natin. So, magkakaroon or maapektuhan, maapektuhan yung DNA or yung balat natin. So, may, and now let's move to the skin graft. So, third degree burns often requires skin graft. So, ang kailangan lang ng skin graft or nakaka-use ng skin graft is kapag nagkaroon yung isang tao ng third degree. Yun yung hindi lang yung dermis yung naapekta doon at yung dermis pati na rin yung tissues or glands ng ating katawan. So, may mga graft option tayo which is the autograft and isograft. So, autograft is tissue taken away from another location on the same person's body. So, may kinds of the autograft which is the split skin graft. Yung etong autograft is yan yung kumbaga nasunog yung katawan mo. So, kailangan mo magpalit or kailangan palitan yung balat mo. So, ang nangyayari, kinukuha nila sa hita ng pasyente or minsan sa puwet. So, yun nga. So, yun yung autograft. So, ang esophagus naman is skin from identical twin. So, doon nila kinukuha sa twin ng isang tao. So, kapag wala kang twin, maybe autograft yung process mo. So, there are
yung mga temporary graft is yung homograph is from unrelated person. Ibig sabihin, doon kinukuha yung balat sa mga stranger. So, pwedeng kunin nila doon and then ipagtakip doon sa nasunog na balat. Another one is heterograph. Dito naman is from another species. Kumbaga, kinukuha nila yun sa mga hayop. Like, usual na kinukuha nila is sa baboy. Tapos, doon nila, kinukuha nila yung balat ng baboy. Tapos, doon nila ini-exchange or nilalagay sa mga napasong balat ng isang tao. Tapos, ano yun, from afterbirth. Ibig sabihin, dito naman, di ba kapag nanganak yung isang tao, tapos may kinukuha sila doon, and then yun yung pinatatakip nila sa na-burn na balat. And then lastly, they are artificial skin from silicone and collagen. So, kaya ka temporary graft kasi nga, hindi siya magtatagal kasi nga, hindi magkapareho yung immune system nila. So, kailangan talaga, or usually na yun yung use or ginagamit is the autograph or the exograph. So, that's all. Thank you. Bakit nasunod ba yung face mo? Napapayag ka na ng uliwatay. It's no choice. It is, ano, Kaya ito lang kasi ito. temporary kanya.